Magandang gabi po mga kaibigan, mga kapatid. Good evening po sa ating lahat and welcome po muli dito po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, no? Particularly po with the books of Daniel and Revelation. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong kabutihan sa bawat isa po sa atin na tayo po ay kanyang iningatan sa buong maghapon na nakarating po tayo hanggang sa mga oras na ito. At nagkaroon po ng pagkakataon muli na mapag-aralan ang kanyang mga salita at ito po ay magiging blessing po sa bawat isa sa atin. At huwag niyo pong kalimutan mga kaibigan, mga kapatid na i-share po ito sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan upang sila din po ay magkaroon po ng blessing na malaman po nila yung katotohanan habang may panahon pa. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, bago po tayo dadako sa ating pag-aaralan ngayong gabi, ay nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyo pong biyaya na pinagkaloob po sa amin. Marami pong salamat sa iyong pag-ingat sa amin hanggang sa mga oras na ito na nailayo po kami sa kahit anumang kapahamakan. Panginoon, sa gabing ito, muli po kaming lumalapit sa inyo. Muli po kaming humihingi ng gabay ng iyong banal na Espiritu na kami po ay bigyang karunungan sa pag-aaral ng iyong mga salita na ito ay aming maintindihan at magiging dagdag kalakasan sa aming pananampalataya po sa inyo. Wala po kaming magagawa sa aming sarili, kaya kami po ay umaasa sa iyo pong mga pangako sa bawat isa sa amin. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito sa ating programa at nakikita ko po dito yung greetings ni Sister Gliciera Rillermo. Good evening po sa iyo, Sister. Ganun din po kay Sister Liv Losis. No? Purihin po ang Panginoon sa kanya pong pagsama sa bawat isa sa atin.
And may God bless us all, and may God be with us as we study His Word. No? Mga kaibigan, mga kapatid, dito po tayo, no, sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. At atin pong napag-aralan, no, sa nakaraan pong nating episode ang patungkol, no, sa Revelation 12, na nakita po natin yung dragon at saka yung babae. That there is a war, no? Meron pong giyera, meron pong pag-aaway sa pagitan po, no, ng Panginoon sa bayan po ng Panginoon, which represent the woman, at yung dragon, no, that represents Satan and his people and his subjects, particularly po sa Kingdom of Rome, na kung saan ito po ay naglunsad, no, ng giyera laban po sa Panginoon at sa kanya pong mga believers, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po sa gabi pong ito, mga kaibigan, ay atin pong titingnan, no, ito pong ating paksa, that it is still a continuation of Revelation 12, and we will focus on war in heaven, no? So titingnan po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, ang background, no, ng war. Because we have this war, meron po tayong war na nagaganap po dito sa sanlibutan, mga kaibigan, mga kapatid, no? Meron pong war sa kasalukuyan, no, sa iba't iba pong bansa. But we have to remember that these wars are just a continuation, no? Isa lang po itong pagpapatuloy sa naging giyera na nangyari po, no, doon po sa langit, mga kaibigan, mga kapatid. So titingnan po natin dito yung mga talata that will give us a view, no, of the war that happened in heaven. Sabi po dito in Revelation 12 verse 7, "And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels cast out with him." So dito po, mga kaibigan, mga kapatid, ay makikita po natin, no, na mayroon pong giyera na nangyari sa langit, no? There was war in heaven. May nangyari pong giyera sa langit na si Michael at ang dragon ay nag-away po, mga kaibigan, mga kapatid, no? They have fought. No? Michael and his angels fought the dragon, and the dragon fought and his angels. So kung si Michael meron pong angels, ito pong dragon, mga kaibigan, mga kapatid, kagaya po ng ating binasa na napag-aralan po natin nung nakaraan, it is 1/3, no? 1/3 po na bahagi ng mga angels ang nadala ni Lucifer, mga kaibigan, mga kapatid, no? Na naging kasama niya po sa rebellion against the Lord. At nakikita po natin that in this very situation, the evil and the righteousness will not dwell or coexist, no, in this at the same time. So makikita po natin, they were cast out of heaven. Hindi po pwede, mga kaibigan, mga kapatid, na manatili po ang kasamaan doon po sa langit. So they were cast out, and there was no more place found for them anymore in heaven, no? So wala pong lugar para sa kanila doon sa langit, mga kaibigan, mga kapatid. So yung dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world, and he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, makikita po natin, no, in our modern times, no, na iniisip po, no, ng marami na pwede pong magsabay ang existence ng good and evil, mga kaibigan, mga kapatid, especially with the Church of God, mga kaibigan. Hindi po talaga yun, no? There will be a cleansing that the Lord will do. Kagaya po na nangyari po dito sa langit, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi po pwede na manatili, no, si Satan doon po sa langit while he has this rebellious character, and he has fought already, no? Nakipaglaban na po siya
laban sa kay Michael, which represents or which means, no, nakipaglaban po siya sa ating Panginoon, who is Jesus Christ. So makikita po natin dito mga kaibigan that the war have started in heaven. No? Doon po talaga nagsimula po yung giyera mga kaibigan. So ito pong nasasaksihan po natin sa atin pong sanlibutan ngayon ay isa lang pong pagpapatuloy, no? With the advancement of God's work, nandyan din po yung opposing forces of the enemy that tries to counteract. No? Talagang sinisika palagi na suwayin, pigilan ang gawain po ng Panginoon, and that the Lord will do according to His will. Isaiah 27:1, sabi po dito, "In that day the Lord will with His sword and great sword, strong sword, shall punish Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan, that crooked serpent, and he shall slay the dragon that is in the sea." So makikita po natin dito mga kaibigan na in Isaiah 27:1, no, may nakatakda na po na oras, may nakatakda na po na panahon na paparusahan po itong Leviathan. No? The other word for the dragon is Leviathan, the crooked serpent, the piercing serpent, mga kaibigan, mga kapatid. And papatayin po ng Panginoon ang dragon na nasa dagat. No? And we should remember that in the prophecy, the waters and the sea represents people. Ibig sabihin po, ang dragon po, ang nasa karamihan ng mga tao. He dwell in the sea. No? So makikita po natin dito mga kaibigan, in Psalm 74:13, sabi po dito, "Thou didst divide the sea by the strength. Thou breakest the head of the dragons in the water." 74:14, "Thou breakest the head of the Leviathan in pieces, and gavest him to be meat to the people inhabiting in the wilderness." Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, this song of David that we can found in Psalm 74, mga kaibigan, ito po ay nagpapakita kung paano po, no, na tinalo ng Panginoon ito pong Leviathan. Ito pong power that is behind of all these efforts, mga kaibigan, mga kapatid, na pigilan po ang plano ng Panginoon. Wala pong iba, no? Wala pong iba na pumipigil sa plano ng Panginoon kundi yung kaaway. We have the different personalities, no? For example, si Pharaoh, si Herod, yung Roman Empire, yung Babylonian Empire, yung iba't ibang empire na sumubok po na pigilan ang gawain po ng Panginoon. They are not just acting, hindi lang po sila gumagawa sa sarili po nila. They were inspired by this power of the dragon, mga kaibigan, mga kapatid, which represent the enemy of God. So nakita po natin dito, no, na sabi po ni David, pinaghati-hati po ng Panginoon yung ulo ng Leviathan at binigay po ito bilang pagkain sa bayan po ng Panginoon with the people inhabiting in the wilderness. In the prophecy, mga kaibigan, mga kapatid, gave us to be meat. Ibig sabihin, tatalunin po, no? Tinalo po ang kaaway po ng Panginoon. And in Psalm 74:15, "Thou didst cleave the fountain and the flood, thou driest up the mighty rivers." 104:26, "There go the ships, there is the Leviathan, whom thou hast made to play therein." No? You know what, mga kaibigan, mga kapatid, alam niyo po, no, in the prophecy, the ships represents the economic world. No? Ibig sabihin po, sino po ang nangunguna? Sino po ang naglalaro, no? Diyan po sa economic world, mga kaibigan, mga kapatid. It is no other than the Leviathan. It is Satan himself, mga kaibigan. Kaya hindi po nakapagtataka
na karamihan po ngayon, no? Na pag ikaw ay sumuway sa kung ano ang kabutihan, kung ikaw ay gagawa ng kasamaan, talagang babaha sa iyo. Yung pera, babaha, aayon sa iyo ang daloy ng mga kayamanan dito sa sanlibutan, mga kaibigan, mga kapatid. That is because it is the Leviathan that is playing. Ang Leviathan po ang naglalaro diyan po sa mga ships, no? Or in the economic world, mga kaibigan. So malinaw po, no, na pinahayag po ng Panginoon na ang nangunguna at may kapangyarihan is yung Leviathan dito po sa sanlibutan, mga kaibigan, mga kapatid. So makikita po natin, no, it plays in the ships, no? Diyan po sa ships dito po sa sanlibutan. So makikita po natin, mga kaibigan, that the enemy control the economic world, mga kaibigan, mga kapatid. So titingnan po natin dito in Isaiah chapter 14, no? Verses 12 and 13. Sabi po dito, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north." Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, no? When we trace up the history of Lucifer, no? Si Lucifer po, mga kaibigan, mga kapatid, is ang pinakamaganda or pinaka perfect, no, sa lahat po ng ginawa po ng Panginoon. We have to remember that God has His only begotten Son, and that is Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. But here is a created being, no? Ang kaibahan po, kasi si Jesus Christ is not a created being. He is God, no? Diyos po si Jesus Christ. Anak po siya ng Diyos. He is the only begotten Son of God. Hindi po siya ginawa po ng Diyos, no? Kaya po, in John 1 verse 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Kasama na po, no, ng Ama mula sa pasimula, si Jesus Christ. But here is another power, no, that is the leader of the angels, the appointed leader of the angels, mga kaibigan, mga kapatid. No other than Lucifer. Lucifer from the word Lucy and Fer, meaning the light bearer. No? Siya po yung light bearer, mga kaibigan, mga kapatid. Ang gawain po ni Lucifer, mga kaibigan, is that he will communicate, no? Whatever na sasabihin po ng Panginoon, na kailangan po i-communicate with the beings, no, yung mga created beings po ng Diyos. Si Lucifer po ang nagko-communicate noon, mga kaibigan, mga kapatid. Pero dumating po siya sa time, no, na atin pong nabasa dito na he was fallen. Bakit po, mga kaibigan, mga kapatid? Kasi hinangad niya po yung pwesto or yung pagiging anak ni Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. Gusto niya pong agawin ang trono ng Diyos, no? Sabi nga dito in verse 13, no? "Thou hast said in thine heart," sinabi niya sa kanyang puso, "I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God." So gusto niya pong mas mataas pa po sa Diyos. "I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north." And alam po natin, mga kaibigan, mga kapatid, that north, no, is the location of the throne of God, mga kaibigan. Kaya po makita po natin dito na habang naghangad po si Lucifer, hindi niya po hinangad, mga kaibigan, yung ugali po ng Panginoon na sana magaya sa kanya. Magaya niya yung ugali po ng Panginoon. Hindi po. Ang hinangad niya po is pwesto, no? Pwesto. Kaya po ang ginawa niya po, mga kaibigan, mga kapatid, sa halip po na magpatuloy siya sa pagsamba sa Panginoon, sa paggawa ng kung ano man
ang gustong gawin ng Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, tumigil po sa pag-communicate si Lucifer ng kabutihan at katotohanan. Nag-communicate po siya ng deception, panlilinlang, na napakatindi po ng kanyang panlilinlang that 1/3, imagine niyo po, 1/3 of the angels ay nakumbinsin niya na makisama sa kanya pong rebellion laban po sa Diyos. At alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, isa po sa pinakaayaw at prinomote po ni Lucifer, mga kaibigan, is ang batas ng Panginoon. Kasi iniisip niya, bakit bibigyan pa sila ng batas na sila na ay perfect? Sila ay ginawa na po ng Diyos na perfect. Hindi na po kailangan na bigyan ng batas, mga kaibigan, mga kapatid. But God could not dispense the law. No? Bakit po? That is the very foundation of His government. And that is the law of love. No? Yan po ay batas ng pagmamahal. No? When we read the Exodus 20, mga kaibigan, mga kapatid, na nandyan po yung 10 Commandments, mga kaibigan. Isipin niyo po, dito po tayo sa half, no? Kasi nahati po yan, love to God and love to man. Yung first 4 laws ay love to God at yung the rest of the 6 laws, yun po ay tumutukoy sa pagmamahal sa kapwa-tao. Isipin niyo po, kung wala po yung batas na kailangan po nating respetuhin yung ating mga magulang, ano kayang mangyayari sa mga kabataan? Nakikita po natin, nasasaksihan po natin sa ating kapanahunan kung paano po ang resulta at ano po ang pakiramdam ng ang mga bata ay hindi po gumagalang sa kanila pong mga parents. No? Yan po ay isa sa mga utos ng Diyos na kailangan pong galangin ang mga parents. No? Ang kasunod po noon, yung pagmamahal na hindi mo papatayin, thou shall not kill, hindi po papatayin. Isipin niyo po, paano kung pwede lang po ang pumatay? Paano po? Makikita po natin ngayon na meron pong mga patayan, meron pong mga krimen. Ngunit makikita po natin na iba po yung pakiramdam natin na nakasaksi. Magkaroon po tayo ng pangamba, nasisidhian po tayo sa karumaldumal na mga krimen, mga kaibigan, mga kapatid. Paano kung wala ang batas na iyon? No? Paano kung hindi nag-intervene ang Diyos na pigilan ang kaaway sa kanyang pong plano? Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, kagaya po ng ating napag-aralan dati, no? Nung nakaraan po natin ng mga episode with regards to the French Revolution, na itinakwil po nila yung batas ng Panginoon. At nakita po natin kung gaano kagulo ang France na wala pong batas ng Panginoon. Na nandyan po yung rights na ang lahat po ay gustong ipag-iral ang kanila pong karapatan. At nagkaroon po ng kaguluhan, nagkaroon po ng patayan, nagkaroon po ng matinding depression sa ekonomiya, mga kaibigan, mga kapatid. At dumating po sila sa punto that even their king and their queen ay kinuha po nila sa trono at kanila pong pinatay. At yung pumatay mismo sa king and queen, pagkasunod po ng mga araw, sila din po ay pinatay ng kanila pong mga inutusan. Kaya napakatindi po mga kaibigan, mga kapatid, kung wala po yung batas ng Panginoon. Isipin niyo po, kahit yung sa batas trapiko, paano kung walang batas trapiko? No? Nagkakaroon nga ng mga aksidente kahit nandyan po yung batas ng trapiko, mga kaibigan, mga kapatid. How much more kung wala? No? Kaya nga po nakakalungkot na sa ating kapanahunan ngayon, umiiral itong spirit ni Satan, mga kaibigan, mga kapatid, that he wants to be exalted. He wants to be above God. Gusto niya pong mas higitan ang Diyos. No? Kaya po, ito po ang dahilan, mga kaibigan, mga kapatid, that he was fallen. Mula na po siya sa langit and he was fallen. And he is the one who weakened the nation. Siya po yung nagpapa-weak ng mga bansa, mga kaibigan, mga kapatid.
Siya po yung nagdudulot ng kahinaan ng mga bansa. Isipin niyo po, no, sa atin pong bansa ngayon, bakit po tayo mahina? Kasi umiiral yung krimen, umiiral yung droga, umiiral yung mga bisyo, mga kaibigan, mga kapatid. At ito po'y nakakalungkot. Wala pong iba na nag-uudyok niyan, kundi ang kaaway po ng Panginoon. No? And we have this uh, revelation, no, na pinakita po ng Panginoon na ito, no, nakipag-away po ang power na ito, ang dragon na ito ay nakipag-away po kay Michael. Isaiah 14:14, I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit, and they that see thee shall narrowly look upon thee and consider thee, saying, This the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung nakakalungkot. No? Kung makita po natin yung atin pong napag-aralan nung nakaraan, no? With the different kingdoms, the representation of the kingdoms, no? Yung Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, mga kaibigan, mga kapatid, talagang dinala po sila ng kaaway to the point na mapuno po sila ng bisyon na itakwil po nila yung Diyos at dumating po yung kanilang kahinaan, mga kaibigan, mga kapatid. No? So, isipin niyo po, if not by God's love, kung hindi po dahil sa pagmamahal ng Diyos, kung hindi po sa pangako ni Jesus Christ at sa Kanya pong willingness na magpakamatay sa bawat isa po sa atin, isipin niyo po kung gaano kagulo ang sanlibutan. Isipin niyo po kung hindi po pinigilan ng Diyos, no? Kung hindi po pinigilan ng Diyos ang tao na kumain sa tree of life, mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi po naglagay ang kamatayan ang Diyos bilang kaparusahan, mga kaibigan, siguro buhay pa si Hitler, buhay pa yung mga at talagang kriminal na hindi po sila mamamatay, mga kaibigan. Napakagulo at napakatindi po ng ating mararanasan po sa ating buhay dito po sa sanlibutan. Buti na lang, no? Buti na lang na nandyan po yung intervening power ng Panginoon. Na tinalo po niya si Satan, mga kaibigan, mga kapatid. Andyan po si Michael na tinalo niya po yung kaaway. And we have this enmity. Makita po natin na hanggang ngayon ay nandyan po, no, yung intervention ng Panginoon. Ngunit, patuloy na nire-reject po ng tao ang intervention na ito, mga kaibigan. No? Makita niyo po, kahit in the spiritual world or in the different religions, marami po ang nagtuturo na yung batas ng Panginoon ay wala na, hindi na po valid. No? Maraming nag-uudyok at nagtuturo na hindi na papakinggan ang mga propeta. Hindi na papakinggan yung mga salita po ng Panginoon. At ito po ay napakatindi po na pag-reject, pagtakwil sa authority po ng Panginoon. At hindi po nila na-realize, hindi po nila naisip, mga kaibigan, mga kapatid, that because of God's word, because of the words of His prophet, na hanggang ngayon, nag-i-enjoy po tayo ng safe na environment, mga kaibigan, kung nasa safe man tayo ngayon. Kasi kung wala po, no, at ang talagang kapangyarihan ng kaaway ang umiral fully and 100%, mga kaibigan, wala pong safe sa atin. No, wala pong safe sa atin. Buti na lang, no, na nandyan po yung intervening power ng Panginoon na sana, no, ang nangyari ay maging 100% na sasakupin ni Satan itong sanlibutan. Ngunit nag-intervene po ang Panginoon na magpapadala siya ng magliligtas sa atin, and that is no other than Jesus Christ, mga kaibigan. No? Wala pong iba. No other than Jesus Christ. Even, no, kahit na ang ibig sabihin po nito, mga kaibigan, mga kapatid, na siya po ay ipapahiya, anak siya ng Diyos, pero siya po ay ipapahiya, siya po ay kukutyain dito sa sanlibutan, siya po ay maghihirap,
Siya po ay mamamatay, pero itong lahat mga kaibigan, mga kapatid, ay tiniis po ng Panginoon dahil po sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. No? Kaya po makikita po natin dito mga kaibigan that napakatindi no ng talagang pagnanasa ng kaaway na siya po ay sasambahin. Isaiah 26 verse 9, "With my soul have I desired thee in the night, yea, with my spirit within me whilst I seek thee early, for when the judgment are on the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. Let favor be showed to the wicked, yet will he not learn righteousness. In the land of uprightness will he deal unjustly, and will not behold the majesty of the Lord." So makikita po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, that the wicked, yung masasama po, no? Sabi po dito, let favor be shown to the wicked, no? Yung favor, yung pagbibigay po ng panahon, yung pagbibigay po ng extension ng panahon, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi po dito sa verse na ito, kahit pabigyan, no? Kahit pabigyan ng panahon ang talagang nakadesisyon na makipaglaban sa Panginoon, hindi talaga siya matututo sa paggawa ng kung ano ang tama, mga kaibigan, mga kapatid. Let the favor be showed to the wicked, yet he will not learn righteousness. Ayaw niya talagang matutunan ang maging masunurin sa Panginoon, mga kaibigan. In the land of uprightness, he will deal unjustly. No? Kahit diyan po, no, ilagay siya sa sitwasyon o ilagay po siya sa environment, mga kaibigan, mga kapatid, na yung kabutihan at katuwiran ang umiiral, gagawa pa rin siya ng kasamaan, no? And will not behold the majesty of the Lord. Ayaw niya pong respetuhin, mga kaibigan, mga kapatid. Ayaw niya pong igalang ang authority po ng Panginoon. Yun po yung nakakalungkot. Ang dami po ngayon na nag-aangkin na sila po ay mananampalataya sa Panginoon, ngunit ayaw pong respetuhin ang sinasabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita at sa mga salita ng kanyang mga propeta. No? Sila po ay nagmamataas sa kanilang sarili, pinaglalaban ang kasamaan, pinaglalaban ang paglabag sa kautusan ng Diyos. This is the spirit of the wicked, mga kaibigan, mga kapatid. Espiritu po ito ng kasamaan na sana po ay hindi po tayo magaya nito at hindi po tayo mapabilang sa hanay na ito, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya po matindi, no, yung pakikipaglaban po ng kaaway, that war that have started in heaven, na patuloy po dito sa sanlibutan. Not just the 1/3 of the angel, mga kapatid, ang nakumbinsi, kundi pati na rin po ang mga tao, no? Lalo na po ang mga tao sa ating kapanahunan ngayon, mga kaibigan. Kaya mababasa po natin Isaiah 5:20 verse and 21. Sabi po dito, "Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness to light, and light to darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter." Nag-pronounce po ang Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, ng kapighatian, no? Dito po sa lahat ng tumatawag na masama sa mabuti at tumatawag, pinapangalanan ang mabuti na masama. Baliktad po, ibig sabihin, yung gumagawa ng mabuti, tinatawag na masama, at yung gumagawa po ng masama ay tinatawag po na mabuti. Na naglalagay ng kadiliman para sa liwanag at liwanag para sa kadiliman. Yung tatawagin yung katotohanan, tatawagin ang katotohanan na kadiliman, at yung kadiliman tatawagin na ito po ay liwanag, at yung matawag sa matamis na ito'y mapait, at tumatawag sa mapait na ito'y matamis. Baliktad, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya po ito po yung nakakalungkot. The Lord has pronounced woe
Woe unto this kind of evil things, mga kaibigan, mga kapatid. Woe unto them that are wise in their own eyes and prudent in their own sight. No? Kapighatian din sa lahat ng nag-iisip sa kanilang sarili na sila ay may marunong, may karunungan. No? Iniisip nila na sila talaga yung wise, mga kaibigan, mga kapatid. We should avoid this kind of spirit, mga kaibigan, mga kapatid, na masyado tayong mapagmataas sa ating sarili. Na to the point na umabot po tayo sa punto, mga kaibigan, mga kapatid, na yung tama ay tatawagin na po nating mali at yung mali ay tatawagin na po nating tama. Ang katotohanan ay tatawagin na po natin itong hindi katotohanan. At yung hindi katotohanan ay tatawagin na po nating katotohanan. No? Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, ilang beses po ito na nangyari po sa history ng Israel. Isipin niyo po, kagaya po sa panahon ng mga prophets, no? Ano pong ginawa sa kanila? Sila po ay inusig, sila ay pinatay mismo ng mga Israelites. Bakit po? No? Dahil ayaw po nilang pakinggan. Mas tinawag po nila na mabuti yung lumalabag at kanila pong pinaparusahan yung mga nagsasabi ng katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid. At sino pong nag-inspire nito? Sino ba ang nag-inspire nito? Walang iba po. Yung kaaway po ng Panginoon na nandyan po ang kanyang pagkasuklam sa Diyos. At yung espiritu po na ganito na hindi po gumagalang sa Diyos ay kanya pong binabahagi po sa tao na yung tao din ay hindi din gumagalang sa Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Ezekiel 28 verse 12, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus and said unto him. No? Alam nyo, itong sa Ezekiel, the king of Tyrus represents the enemy, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kasi although this king of Tyrus, no, itong king po ng Tyrus ay isa pong person, no, that have ruled in the kingdom of Tyre, mga kaibigan, mga kapatid. But this scripture refers to the spirit that have inspired this king of Tyrus, mga kaibigan. Kaya po ganito din po ang pakikipag-usap ng Panginoon. No? And say unto him, Thou saidst the Lord, Thou sealest up the psalm, full of wisdom and perfect in beauty. No? Talagang believe na believe po si Satanas sa kanya pong sarili, mga kaibigan, mga kapatid, na siya na po ang pinakamataas sa lahat. Hanggang dumating po sa punto na kinu-question niya na po na bakit si Jesus Christ lang ang sasambahin, bakit siya ay hindi. Kaya po talagang ninais niya, ayon po sa ating binasa dito, na ninais niya na higitan pa ang Diyos. No? Higitan pa ang Diyos. Verse 13, Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and diamond, and beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold, the workmanship of the tabrets, and of thy pipes was prepared in thee, in the day that thou wast created. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day of iniquity that thou wast created till iniquity was found in thee. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, sa atin pong binasa na talata sa ngayon, no, na nakita po natin perfect po na ginawa si Satan. Ginawa po siya. No? He is the anointed cherub. No? Siya po yung leader ng mga angels. Inappoint po siya na leader ng mga angels. Pero ninais niya pa rin na higitan ang Diyos. No? Makikita po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, ang ganito pong spirit. No? Kaya po marami po ngayon na nag-aangkin na sila po yung bayan ng Panginoon, na sila po yung mga nag-represent ng mananampalataya sa Panginoon. Ngunit lumalabag sa kautusan ng Panginoon. Ngunit
hindi gumagalang sa kalooban po ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. At parati pa rin na pinaglalaban na sila pa rin ang pinili ng Panginoon. Mga kaibigan, si Lucifer, pinili din ng Panginoon. Inappoint po na leader ng angels, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit nung dumating po ang time na hindi na po siya sumusunod, hindi na po siya gumagalang sa Diyos, he was fallen, mga kaibigan, mga kapatid. The same din sa ating kapanahunan ngayon. Kahit sino pong grupo, kahit sino pong nag-aangkin na nanampalataya sa Panginoon, ngunit lumalabag at hindi po gumagalang sa Diyos. Siguro dati, bayan ng Panginoon, but with that condition, mga kaibigan, mga kapatid, you are fallen, mga kaibigan. Kung tayo ay nandyan sa sitwasyon na yan, na tayo ay lumalabag, we are fallen condition, mga kaibigan, mga kapatid. Nasa fallen po tayo na condition. Because only obedience and submission to God is yun po ang true representation of love to God, mga kaibigan, mga kapatid. Kung mahal po natin yung Diyos, susundin po natin siya, mga kaibigan. No? Susundin po natin siya. Kagaya po sa isang parent, kung mahal po tayo ng ating mga anak, susundin po tayo. At kung hindi po tayo susundin, nako, ang sakit po sa damdamin. Ang sakit po sa puso, mga kaibigan, mga kapatid. Pagkat we are longing for that submission. We are longing for that love. And that love, true love, that includes obedience and submission, mga kaibigan, mga kapatid. At ito po yung nangyari sa kaaway, na ayaw niya po ito. No? Ayaw niya po ito. At ito rin ang kanyang binabahagi ngayon, no? Sa mga tao, mga kaibigan, mga kapatid. At makikita po natin dito, Ezekiel 28 verse 16, by the multitude of thy merchandise, they have filled in the midst of thee violence, and thou hast sinned. Therefore I cast thee up as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, kahit na si Lucifer yung pinaka-maganda, pinaka-perfect sa lahat po ng ginawa ng Panginoon, nandun na po siya sa langit, ngunit inalis po siya mula sa langit, mga kaibigan, mga kapatid. Paano pa kaya tayo? Paano pa kaya tayo na hindi pa po tayo nakarating sa langit at tayo ay maging kabahagi at tatanggap ng bahagi ng espiritu po ng kaaway na maging hindi masunurin sa Panginoon, mga kaibigan. No? Lucifer was already in heaven, ngunit hinulog pa po siya dito. Paano pa tayo na hindi po nakarating pa sa langit, mga kaibigan, mga kapatid? Is there no possibility for us to fall? Na wala bang posibilidad na tayo po ay mahulog, mga kaibigan, mga kapatid? No? Meron po. Meron. Kung meron ngang possibility yung nandun na talaga sa langit na wala pong temptation, how much more po dito sa sanlibutan, mga kaibigan? No? And the only safe guard for us, mga kaibigan, mga kapatid, is obedience to all the commandments of God. No? Yan lang po, mga kaibigan, mga kapatid. Yan po ang ugali at yan po ang karakter, mga kaibigan, mga kapatid, na ayaw ni Satan na atin pong matutunan. No? Tayo po ay tinuturuan na hindi gumalang sa Diyos. Gusto niyang isama tayo sa kanyang rebellion laban po sa Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. And mabuti na lang that the Lord has intervened, na nandito pa rin sa atin yung tinatawag the power of choice. Hindi po yan kinuha ng Diyos sa atin at hindi po yan makukontrol po ni Satan, mga kaibigan, mga kapatid. Iniwan po yan ng Diyos sa atin na kapangyarihan, ang kapangyarihan po na pumili kung saan panig po tayo, mga kaibigan. The rest, wala po tayong kaya, mga kaibigan, mga kapatid. But we can make a choice. Pwede po tayong pumili
kung ano ba ang ating papanigan, mga kaibigan, mga kapatid. At sabi po dito, thine heart was lifted up because of thy beauty, and thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee through the ground. I will lay thee before the kings, that they may behold thee. Thou hast defiled the sanctuaries by multitude of thine iniquities, by the iniquity of thy traffic. Therefore will I bring forth fire from the midst of thee. It shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth, in the sight of all that behold thee. All that they know thee among the people shall be astonished at thee. Thou shalt be a terror, and never shalt thou be anymore. And alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung nakakalungkot. No? Ito po yung nakakalungkot. Alam niyo, kadalasan po, ng dahilan po ng pagkahulog. No? Kagaya po ng history po ni Lucifer, mga kaibigan, mga kapatid. At nangyayari po sa ating kapanahunan ngayon. Pag nandyan na po tayo sa punto na bilib na po tayo sa sarili. No? Pag nandyan na po yung kasaganaan, nandyan na po yung biyaya ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. When our heart is lifted up, pag napataas na po yung ating puso, nagiging rebelde po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. You can trace up the history of the churches. For example, in Israel, nung nandun na po sila sa punto na sila po ay masagana, na nandyan po yung protection ng Panginoon. Yun po yung time, mga kaibigan, mga kapatid, na sila po ay tumalikod sa Panginoon. We have also the experience of the Christian church na sila po ay pinagpala ng Panginoon. Kumalat po yung mensahe sa iba't ibang bahagi po ng sanlibutan at dumating po sa punto na naging kumpiyansa po sila. Nawalan po sila ng unang pagmamahal, mga kaibigan, mga kapatid. The same with sa ating kapanahunan ngayon na masyadong kampante, mga kaibigan, mga kapatid, at dumating po sa punto na alam niyo po, pag nandyan po tayo sa sitwasyon na tayo po ay kampante, dyan po ang kasunod niyan is distraction, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya makikita po natin dito that the same history, kahit atin pong i-trace up, mga kaibigan, mga kapatid, the same spirit, the same experience ang nangyayari po, mga kaibigan. And we have to remember that the character of God, no, it was written in Exodus 34 verse 6, and sabi po dito, and the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, and to the third and fourth generation. So makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung ugali po ng Panginoon. Ito po yung characteristics ng Panginoon, mga kaibigan, na siya po ay mapagmahal. Siya po ay nagbibigay po ng palugit. Nagbibigay po siya ng kapatawaran. Kaya mapapatanong po tayo, mga kaibigan, bakit napakaraming pangyayari na nangyayari po dito sa sanlibutan? Bakit ang daming aksidente, ang daming kalamidad, ang daming kaguluhan na nangyayari po dito sa sanlibutan, mga kaibigan? At atin pong sinasabi na pinaparusahan na tayo ng Panginoon. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, alam niyo kung ano lang ang ginagawa na parusa ng Panginoon? Wini-withdraw niya lang po yung kanyang protection. Bakit wini-withdraw niya po yung protection? Kasi nung tayo po ay ino-offera ng Panginoon ng protection, gusto niya po na magkaroon po tayo ng covenant sa Kanya, ayaw po natin. Wala tayong time sa Kanya. Wala tayong time na pag-aralan yung Kanyang salita. Wala tayong time na matuto patungkol sa Kanya. Wala tayong time, mga kaibigan, mga kapatid, na sumunod sa Kanya. Kaya ang ginagawa po ng Panginoon, maliban po sa wala tayong time, tinatakwil po natin. Kinukutya po natin. No? At nangyayari po, mga kaibigan, mga kapatid, ang ginagawa po ng Panginoon, He will withdraw His protection. No? At nung withdraw na ng Panginoon yung protection,
at nakaatake na si Satan, ibig sabihin wala nang pipigil po sa kaaway, gagawin niya na po yung kanyang kagustuhan. Ating sinisisi ang Panginoon, hindi po ganoon mga kaibigan, mga kapatid. Gustuhin man ng Panginoon na tayo po ay protektahan. Gustuhin man ng Panginoon na tayo po ay iligtas. Tayo po yung ayaw, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya po binibigay po ito, ino-offer po ito ng Panginoon. At makikita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, that in this last verse, no, babasahin po natin, in Luke 10 verse 17, sabi po dito, and the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I have given you power to tread upon the serpents and the scorpion, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Ito po yung napakaganda po na pabalita po ng Panginoon. Nakita po ng ating Panginoon na si Satan ay nahulog, no? Na parang kidlat mula po sa langit, mga kaibigan, mga kapatid. Natalo na po siya ni Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. At darating po ang panahon na yung sumusunod at nakikinig po sa kay Jesus Christ na palagi pong pinipersecute dito sa sanlibutan will rejoice with the reward that God has prepared for every one of them. At mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung bilin po ng Panginoon sa atin. We are not to rejoice with just the yung manifestation of the power of God. No? Marami po ngayon na gumagawa po ng mga milagro, nagsasabi po ng mga speaking of tongues, mga kaibigan. But the fruit of the Spirit, which is obedience to the commandments of God, mga kaibigan, mga kapatid, hindi mo po makikita. No? Kaya nga po sabi ni Jesus Christ, he that saith that he loves me and obey not my commandments. No? Yung mga nagsasabi po na sila ay nagmamahal sa Panginoon, ngunit hindi po sumusunod sa kagustuhan at kalooban po ng Panginoon, sila po ay mga sinungaling. No? Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, hindi po yung mga manifestation of power yung atin pong source, no, ng atin pong pagsasaya, no? Not those things, but the reality that our names are written in the book of life. No? Ang tanong, mga kaibigan, mga kapatid, ang atin bang pangalan ngayon ay nasulat na ba sa books of heaven? No? Alam niyo po, sa isa pong opisina, hindi po maasikaso ang atin pong kaso kung hindi po tayo nagpalista. No? Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, as we have studied in Revelation 11 nung nakaraan, ang sinukat lang po ng Panginoon are those that are within the temple. No? Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, saan ba tayo ngayon? We should try to evaluate ourselves. Atin pong suriin yung ating sarili. Saan ba tayo ngayon, mga kaibigan, mga kapatid? Where are we? No? Saan ba tayo? Are we in the truth or are we against the truth? Nasa katotohanan ba tayo o nasa posisyon ba tayo na tayo ay nakipaglaban po sa katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid? Let us try to evaluate ourselves. Let us try to evaluate what kind of spirit ang nandito po sa ating puso. Kung tayo ba ay nagiging masaya pag tayo po ay sinasabihan ng katotohanan, or nai-ignite po yung hatred sa ating puso laban po sa katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid. We have to evaluate ourselves. Let us evaluate ourselves, mga kaibigan. Hindi po yung iba ang atin pong i-evaluate. I-evaluate po natin yung ating sarili. Saan ba tayo pumapanig, mga kaibigan, mga kapatid? May the Lord bless us, no? Na habang may panahon pa, sana po ay yung ating pagpanig ay nasa katotohanan, ang atin pong pagpanig ay nasa kay Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. Bago po tayong magtatapos sa ating pong pag-aaral sa gabing ito, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin.
Ama po namin na nasa langit, marami pong salamat sa iyong pong pagsama sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo pong biyaya na ipinagkaloob po sa amin, sa katotohanan na inyo pong ipinahayag sa amin. Salamat, Panginoon, na ito pong lahat ay inyo pong pinahayag sa inyong anak at sa iyong servant na si John upang malaman po namin ang mga panlilinlang ng kaaway na hindi po kami mapabilang at hindi po kami magaya sa parehong espiritu ng rebellion laban po sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging masunurin, malinisan po kami sa kahit anumang kasalanan, mga kahinaan, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging matagumpay sa amin pong pakikibaka upang amin pong matanggap ang buhay na walang hanggan. Wala po kaming magagawa sa aming sarili, ngunit kami po ay umaasa sa iyong pangako na iyo pong ipapadala ang iyong banal na espiritu upang tumulong po sa amin na kami po ay makasunod at makalakad sang-ayon po sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan man kami nagkasala laban po sa inyo. Kayo po ang mag-bless sa mga viewers kasama po namin at kanila pong pamilya, Panginoon, na mailayo po kami sa kahit anumang kapahamakan sa mga taong may sasamang hangarin na kami po ay maging safe hanggang sa umaga at muli pong makapagpasalamat sa inyo. Ito pong lahat, Panginoon, ay amin pong dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid sa inyong pong pagsama sa ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon sa gabi pong ito. At kita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. Nais ko pong batiin si Sister Gliceria Rillermo, Sister Liv Loses, Brother Faye Wheeler, Sister Linlin Gaitan Tamon, ganon din po kay Brother Gisrel Batchicha, at ganon din po sa aking mahal na asawa, Gladys Joy Wanse, at ganon din po sa aking mahal na ina, Julie Wanse, at kay Granny. Good evening sa iyo dyan, Gran. At ganon din po kay Ninang Rosabella Idombingo, at kay Sister Emerita de los Santos Wanse, at ganon din po kay Ma'am Rosel Nomananap, Sister Adila Pulig, Sister Lovely Joy Ondoy, kay Sir Dennis de Villeres, ganon din po kay Uncle Nelson Limet. Maraming salamat po sa inyong panunood. Well Rosel, Sister Jim Lawrence Himina, Sister Hazelul Galota Ragas Ubasa, at ganon din kay Deandre Billones, Ma'am Joy Abragan Damalerio, at ganon din po sa titingnan ko po dito mga kaibigan sa atin pong baka may iba na nagbigay po ng reaction. And by the way mga kaibigan, mga kapatid, kung meron po kayo mga tanong sa atin pong mga topics na napag-usapan, pwede nyo pong iparating ang inyo pong mga tanong or mga clarification, at ito po ay bibigyan po nating pansin mga kaibigan, mga kapatid. Ganon din po kay Linox Sylvia, Andy Salibio Batchicha, kay Tita Ann Roa Pangilinan, ganon din po kay Ma'am Yulen Aloselha Flores, at ganon din po sa kay Madeline Salares Lacaba, kay Ubana Wanse, Sister Ami Benavides Domitita, Brother sa aking kapatid Jericho Gustilo Wanse, kay Sir Alvin Padagas, ganoon din po kay Cassie Camilo, Jonel Magalon, Jennifer Cleaver Donvig, at kay Sister Mitz Ragas. At sa iba pa po na hindi po nakin makita sa screen, kay Sister Joyce Rojas Maniago. Anyway mga kaibigan, mga kapatid, kung meron po kayong mga topics na hindi po ninyo na subaybayan, pang 48 na po na topic na ito, pwede nyo lang pong i-search sa page po natin. Nandyan po, we have labeled it according to the number of its topic, kung pang ilan na po yung topic na iyon. And we try to connect all these things with the books of Daniel and Revelation. Once again po mga kaibigan, mga kapatid, good evening po sa inyo. Kita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon.
May God bless us all at purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen.